So may nag-request kasi sa atin kung paano natin gagamitin o paano magpain ng kangkong. So ang ginawa natin ay nag-research muna tayo para magiging maliwanag at liwanag natin. So unang-una, ito po yung parts ng dahon. Okay, ito po. So ito ay binubuo ng leaf base, axle, stem, petrol, venule, vein, tip, margin, at saka midrib. So yung mga ito kasi, mga parts niya ay malaking bahagi para sa ipapaliwanag natin na tutorial kung paano magpaid tayo ng kangkong. Malaking tulong. Wala nang tumpik-tumpik na. Tara na. Doon tayo sa spot with fishing para malibang kayo. Tara na, let's go. So yon, yes, yo. Andito na tayo ngayon sa spot mismo para i-demo natin yung actual na tutorial. Ito yung sinabi nating mid-rib ng dahon. Yan, mid-rib. Kumbaga sa katawan ng tao, ito ay pinaka-backbone niya. And then ito yung mga vein. Yan. Mga maliliit na yan. So sa atin, lalo na sa amin, may kanya-kanya tayong choices kung anong hook ang gagamitin. Mostly, lahat ng mga gumagamit ng kangkong na pain ay long shank, katulad nito. So yung isang paraan sa pagpain ay ganito. Yan. Diyan natin ito itutuhog sa kabila. Yan. Tapos ipaikot natin dito sa likod. Yan. Pagpaikot natin diyan sa likod, ganoon, isabit natin din natin ito sa midrib niya uli. Yan, dito. And then ipatagos. Patagos natin dito sa kabila sa kanyang vein. So yan. So kung makita nyo, master, mga ganyan, hindi gaano makita ng tilapia yung sima. Nandito siya sa likod. Yan. And then magkaroon siya ng extra strength dahil ito ay nakakross sa mid-rib na parts ng dahon. Ito yung style natin sa pagpain ng kangkong. Hindi ito advisable sa casting. So parang iitsa mo lang. So may isa pang paraan na pagpain. So tanggal natin ito. Kuha tayo muli ng isang dahon. Ayan, may isang dahon tayo uli. Ang ibang style dito ng iba ay tinutupi. Tutupi muna ganon. Yan. Tutupiin. Pagkatupi, saka uli, tahiin dito sa likod. Yan. Tapos, pagkatahi sa likod, diretso uli, isabit uli natin sa midrib. Yan. Midrib na parts ng dahon. Saka ikawit sa tago sa kabila. Ayan. Yan, yung ganitong paraan naman ay parang nagkakaroon ng support itong pinaka-base natin. Nagkaroon ng support dahil ito ay nakatupi. So isa rin yan sa pamamaraan ng pagpain. Ayan mga master. May isa pa tayong style, yung pwede sa casting. Minsan ginagamit ko yun. Ganito, yan, isang dahon uli. Tupiin ulit dito sa kabila. Yan, ganyan ang resulta. And then as usual, midrib uli. Parts ng dahon. Patagusin uli dito sa kabila. And then sa tupi niya, dito uli yan sa dulo. Yan. So parang ganun ang kalabasan niya. Medyo may tigas siya pag yung bato. Pero yung pagbato nito ay alalay lang. Yung malambing lang na pagkabato. Hindi pwedeng kasi yung dahon ay napakalambot at ito ay nawawasak pag sobrang lakas ng iyong pagbabato. So ganun mga master. Yung tatlong style na yan ng pagpain natin ng kangkong.
So, ang mga ito naman ay hindi natin original na ano, ito ay nakuha din natin sa mga talagang professional na mga nagkakangkong, ano? Katulad kay Alan Murillo. Yan, shout out Alan Murillo. Sa kay Ronel Arcelia alias Kambal. Yan, sila nagbigay sa atin nito ng idea. So, sinishare ko lang din sa inyo ang idea na ito. So sa akin naman parang more on explanation natin, and then katulad doon sa parts ng dahon na kailangan kung saan natin ito dapat itutusok. Yun lang ang nagiging additional ko doon, kasi pinag-aralan muna natin kung alin doon yung mas matibay na pagkakabitan. Ayan na po, nag-try na si Angie ng kangkong na pain. Yan po, magkangkong tayo ng pain. Si Bro Ruel ay nagkangkong na rin ng pain. Ganon din si Angie, nagkangkong na rin ng pain. Ang malaki, no? Yan. Yung mga master, oh. Ano yan? Toyo? Hindi. Tunay din yan. Kangkong ang pain yan, mga master. Kangkong na, kagat tayo, no? Buli. Yan, master. Kangkong din tong pain natin, mga master. Yan yung setup natin. Yan yung single hook natin kanina. Fish on, mga master. Effective.